What's up, KG? Alam mo ba na pwedeng may crypto ka pero hindi ka talaga may-ari ng kahit ano? Mas malala, pwedeng token yung hawak mo pero wala pala itong silbi. Ngayon, i-breakdown natin. Ano ba talaga ang pinagkaiba ng crypto, token, at digital asset? At bakit karamihan dito nalilito dito? Pag-usapan natin. Let's go! Simulan natin sa pinaka-basic. Ano ba ang digital asset? Simple lang. Digital asset, kahit anong may value na nasa digital form, hindi kailangan ng blockchain. Sample, GCash, ML skin, Facebook page mo, NFT, crypto. So isipin mo, lahat ng crypto, digital asset. Pero hindi lahat ng digital asset, crypto. Kahit yung YouTube channel mo, digital asset yan. Ngayon, saan papasok ang crypto? Ang crypto, digital asset na gumagamit ng blockchain. Sample, Bitcoin, Ethereum. Ang pinagkaiba, hindi kontrolado ng isang kumpanya. Decentralized kahit papaano. Hindi porket crypto, safe na. Maraming crypto, walang users, walang purpose, puro hype lang. Sample, ang Bitcoin, ginagamit as store of value. Ang Ethereum, ginagamit sa mga application. Pero 90% ng crypto projects hindi umaabot ng 5 years. Ito ang pinaka-nami-misunderstood ng mga tao. Dito na nalilito ang karamihan. Ano naman ang token? Ang token, crypto na ginawa sa ibabaw ng existing blockchain. Example, ang Ethereum ay equal sa blockchain at may token na ginawa sa Ethereum. I-analyze natin. Ang Ethereum, siya yung pinaka-operating system. Ang token, siya yung mga application gaya ng Facebook at TikTok. Sample, ang USDT, stablecoin, ang AXS o ang token ng Axie, at ang mga meme coins. Hindi lahat ng token may sariling value. Karamihan, dumidepende sa hype, dumidepende sa community at walang tunay na utility. Ganito na lang isipin mo. Ang digital asset, buong mundo. Ang crypto, isang bansa. Ang token, mga negosyo sa loob ng isang bansa. Ngayon, mas klaro na ba? Bakit importanteng maintindihan ito? Hindi ito basic knowledge lang. Ito ang magliligtas sa'yo pagdating sa mga scam. May nagbenta sa'yo, may bagong crypto, magta times 100 yan. Pag chinek mo, token lang pala, walang sariling blockchain, copy-paste lang. Puro marketing, walang product, guaranteed profit, walang real users. Sa honest opinion ko, ang mga strength nito, ang mga crypto, decentralized, global ang access, potential future technology. Ang mga token, mabilis gumawa ng innovation, may low barrier entry. Ang mga digital asset, malawak, maraming opportunity. Ang mga weakness naman nito, ang weakness ng crypto, volatile, maraming dead project. Ang mga token naman, sobrang daming basura, madaling i-manipulate. Ang digital asset, hindi lahat liquid, ibig sabihin, hindi madaling ibenta. Mas maraming token ang walang silbi kaysa sa may silbi. Kung beginner ka, huwag mo agad tanungin, magkano ang kikitain ko? Instead, ano bang klaseng asset ito? Ito dapat yung mga checklist mo. Crypto ba? May sariling chain? Token ba? Saan nakabuild? May real use case ba? Ano ang hawak mo ngayon? Crypto ba? Token? O digital asset lang na akala mo crypto? Ngayon, malinaw na sa'yo. Hindi lahat ng crypto pare-pareho. Hindi lahat ng token worth it. Sa susunod nating video, i-breakdown natin kung paano mo malalaman kung legit ba ang isang project bago ka tuluyang ma-scam. Game on!